May unsafe acts at saka unsafe conditions. So yung unsafe acts is yung unauthorized use of equipment. So ibig sabihin, yung hindi ka pinayagan ng mga bossing na gamitin yung equipment o yung unauthorized operation and use of equipment. So kadalasan kasi pagka na-aksidente ka dahil unauthorized yung paggamit mo ng equipment, wala kang lusot. Di ba? Yeah. So yun lang ibig sabihin nun, yung may equipment kang ginagamit. So pag hindi ka o kaya yung sa mga paglabas-labas o yung mga official business sa labas, pag hindi ka authorized ng boss mo, that is considered unsafe acts. O yung mga sasakyan ng, iba yung mga kaya ng mga sasakyan ng gobyerno ginagamit sa personal use. Kapag ka nakasagasa, that is considered unsafe acts kasi pag sinabi mong sasakyan ng gobyerno, ginagamit lang yan sa trabaho mo, hindi mo yan ginagamit sa personal na lakad mo. Yun yung unsafe acts as an example. And then yung unsafe conditions, yun naman yung unsatisfactory yung condition ng lugar. Well, sa classrooms, mga public schools natin, mga sira-sirang classroom, yung mga ventilation ng mga public schools natin, yun yung mga unsafe conditions. Hindi lang sa work, pati sa school, papasok din yung unsafe conditions. Diba, yung sa mga palengke, yung mga slaughterhouse, di ba? May na huhuli yung National Meat Inspection Service na unfit for slaughtering yung mga ginagamit nila. Minsan may mga bacteria na contaminated na pala yung mga karne. Yun yung sinasabi kong unsafe conditions. So yun, butit may nalaman na naman tayong term sa human resource management na applicable sa lahat ng ating pang-araw-araw na buhay. So yun lang po.